Ano kaya ang gagawin mo kung isang gabi, maimbitahan ka sa isang marangyang kasal, ngunit mapansin mong ang mga bisita ay hindi tao? Na ang kanilang mga paa ay sa kambing, at ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Sa ilalim ng buwan at sa gitna ng disyerto, may isang kasal na hindi para sa tao. Samahan niyo akong tuklasin ang alamat ng Arabian folklore na tinatawag na The Haunted Wedding of the Jinn at ang nakakatakot na karanasan ni Nora Al-Takaka. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video ng mga kwentong totoo ang pinagmulan, mahiwaga ang nilalaman, at minsan mas totoo pa sa inaakala. Sa malawak na disyerto ng Kuwait, madalas akong inaanyayahan upang umawit at tumugtog ng tambol sa mga kasalan. Ako si Nora Al-Takaka, kilala sa aking tinig, at laging handang magbigay saya sa mga pagtitipon. Ngunit isang gabi, nakatanggap ako ng isang imbitasyon, isang kasal na magbabago ng aking kapalaran magpakailanman. Isang estranghero ang dumating sakay ng kalesa upang sunduin ako at ang aking banda. Tahimik kaming naglakbay hanggang sa dinala kami sa isang napakalaking mansyon sa gilid ng disyerto. Sa unang tingin, kahanga-hanga ito, malalaking arko, mataas na pintuan, at mga ilaw na kumikislap sa dilim. Ngunit habang papalapit kami, napansin ko ang mga pasilyong madidilim, mga bintanang nababalutan ng alikabok, at mga bahagi ng mansyon na tila matagal nang iniwan. Sa aming pagpasok, sinalubong kami ng mga panauhing walang ngiti at walang imik. Tahimik silang lahat, nakatingin lamang sila. At doon, sa unahan, nakaupo ang bride at groom. Ngunit kakaiba ang kanilang anyo, ang bride ay nakabalot sa belo na itim, at ang groom ay nakasuot ng kasuotang gaya ng sa panahong Ottoman. Nakaupo silang magkatabi sa entablado, tuwid, malamig, at sa buong magdamag hindi ko man lang nakita na sila'y kumilos o tumingin sa sinuman. Nagsimula akong tumugtog kasama ang aking banda. Sa unay tila normal ang lahat, masaya ang musika, may mga sumasayaw, at may mga pumapalakpak. Ngunit unti-unti may napansin akong kakaiba. Habang pinagmamasdan ko ang mga bisita, nakita kong ang ilan sa kanila ay may mga paa at kamay na hindi sa tao, kundi sa kambing o sa ibang hayop. Ang iba na may balat na magaspang, at ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim. Unay di ko na lamang pinansin, ngunit biglang napatigil ang aking kabanda, at napansin rin niya ang mga babaeng sumasayaw na may mga kubyertos na nakabaon sa kanilang mga binti, mga binting gaya ng sa tupa, ngunit patuloy pa rin silang umiindak, na para bang walang nadarama. Habang nagtatanghal, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking mga paa. Nang tumingin ako, may isang kamay na galing sa ilalim ng mesa ang biglang humawak at pilit akong hinihila papalayo. Napasigaw ako, ngunit pinilit kong ipagpatuloy ang aking pagtugtog, habang palihim na tinapakan ang kamay hanggang ito ay nawala. Kinabahan ako at palihim kong kinausap ang aking kasama, umalis na tayo ngayon na. Pagkatapos ng aming pagtatanghal, nagpanggap ako na may iba pa kaming kasalang pupuntahan. Tumango ang estrangherong nag-imbita sa amin at agad kaming pinayagang lumabas. Ngunit habang kami naglalakad palayo, naririnig pa rin namin ang malalakas na tawa at iyak na sabay-sabay mula sa loob ng mansyon. Sa aming pagtakas, nakasalubong namin ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng disyerto. Tinanong niya kami kung saan kami galing. Nang marinig ang aming sagot, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mansyon na iyon inabandona na ng maraming taon. Wala nang nakatira roon kundi mga nilalang ng dilim. Mula noon, nagbago ang aking buhay. Tumigil ako sa pag-awit at pagtugtog sa mga kasalan. Naging mas malapit ako sa aking pamilya at mas matatag sa aking pananampalataya. Ang karanasang iyon ay nagsilbing paalala na may mga nilalang na nakikihalubilo sa ating mundo, ngunit hindi dapat lapitan. Hanggang ngayon, ang aking kwento ay ikinukwento sa Kuwait at sa buong Gulf bilang babala. Huwag kang tatanggap ng imbitasyon mula sa hindi mo kilala at mag-ingat sa mga kasalang hindi para sa tao kundi para sa mga jinn. Mula pa noong unang panahon, bahagi na ng paniniwala ng maraming tao sa gitnang silangan at maging sa iba't ibang kultura ang tungkol sa mga jinn. Ayon sa paniniwala ng Islam, sila ay nilikha ni Allah mula sa apoy na walang usok.
Katulad ng tao, sila ay may malayang kalooban, mayroong mabubuti at mayroong masasama. Dahil dito, sila'y itinuturing na mga nilalang na kasabay nating nabubuhay, ngunit nasa ibang anyo at nasa ibang daigdig ng hiwaga. May iba't ibang uri ng jinn ayon sa alamat at paniniwala. Marid, pinakamalalakas na uri ng jinn, madalas kaugnay ng dagat. Kilala sila sa kayabangan, lakas, at pagiging mahirap pasunurin. Ifrit, mga makapangyarihan at mainitin ang ulo, kilala sa kanilang tuso at kadalasang kaugnay ng kasamaan. Ghul, mapanlinlang na jinn na mahilig manakot. Nag-aanyong tao o hayop upang dayain ang mga naglalakbay, lalo na sa gabi. Sila, dalubhasa sa panlilinlang at pagbabago ng anyo. Madalas nilang gamitin ang kanilang ganda at anyo upang akitin ang tao. Hin, sinasabing mas mahihinang uri ng jinn na nakikita minsan sa ilang at disyerto. Ayon sa matatanda, kung may mga mabubuting anghel na nagbabantay sa tao, may mga jinn din na nagmamasid mula sa dilim. Ang ilan ay maaaring maging kaibigan, ngunit ang iba na may kaaway. Pinaniniwalaang ang pinakamabisang pananggalang laban sa masasamang jinn ay ang matibay na pananampalataya at ang malapit na ugnayan kay Allah. Ang palagiang pagbabasa ng Quran ay nagsisilbing gabay at liwanag na nagtataboy ng kasamaan. Ang regular na sala ay nagbibigay ng proteksyon sapagkat ito ang tuwirang koneksyon ng tao sa kanyang tagapaglikha. Ang patuloy na dhikr at pagbanggit ng bismillah bago magsimula ng anumang gawain ay nagsisilbing kalasag laban sa kanilang masamang impluensya. Ang malinis na pamumuhay, pag-iwas sa kasalanan, at pagiging mapagpakumbaba ay higit pang naglalayo sa tao mula sa kapahamakan. Sa pangkalahatan, ang mga jinn ay nilalang na bahagi ng isang mas malawak na mundong hindi nakikita ng tao. Bagamat may mga mabubuti, hindi maikakaila na may mga masasamang jinn na nagdadala ng panganib. Gayunpaman, ang Quran, Salah, Dhikr, at isang malinis na pamumuhay na may pagpapakumbaba kay Allah ang siyang tunay na tanggulan laban sa anumang masamang impluensya nila. Maraming salamat sa inyong panonood, mga mitolohista. Kung nagustuhan niyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video ng mga kwentong totoo ang pinagmulan, mahiwaga ang nilalaman at minsan, mas totoo pa sa inaakala.